Sa chapter na ito ay atin ang ipagpapatuloy ang labanan nila Gray sa isang membro ng Gold Owl na si Sai. At tunghayan na rin natin ang bagong labanan nila Gadgel at God Serena. Kaya no further ado, let's go! Sa paghahanda nga ni Gray na umatake gamit ang mahika ni Jovia ay nababahala na nga itong kalaban kung ano na nga ba ang mga nangyayari. Kaya naman tuluyan na nga binuhos ni Gray gamit ang kanyang water make lance ay nagtataka nga itong kalaban kung bakit nga ba naging mga sibat itong tubig ng ating bida. At bumuelo pa nga si Gray ng kanyang water hammer at tuluyan nga nabuhusan ang kalaban ng mga tubig. Pero naghihinayang naman si Gray dahil sanang araw ay isang solid hammer nga ang tumama sa kalaban at nag-iisip nga siya kung paano nga ba ginagamit ni Jovia ang kanyang mahika. Kaya naman pinipilit niya nga ang kanyang sarili na maalala niya nga si Jovia. Ngayon pa man muli nga nakikita ni Gray si Jovia sa kanyang mga alaala. Isip pa nga niya nagagawa nga siya ng isang blade na gamit itong tubig ni Jovia. Patuloy naman na nababahala itong si Sai at gusto niya ng araw na ibalik itong si Gray sa dati nitong anyo. Dahil natatakot na nga siya sa mismong mahika nitong babae. Subalit naganda na nga si Gray upang muling umatake at gamit nga ang kanyang water make battle axe ay nang sumugod na nga itong matinis na tubig sa kalaban ay hindi na nga ito naiwasan ni Sai at tuluyan na nga siyang nasunggaban nito. At umatake pa nga muli ang ating bida at pinataas niya nga ang tubig gamit ang isang matinding gongner. At resulta nga na napabagsak itong kalaban at basang-basa na nga siya habang napagtanto niya nga na malakas na nga pala itong ating bida. Kaya naman wika pa nga ni Sai na oras na nga raw upang gamitin niya nga ang kanyang forbidden technique na tinatawag na ang weak band. Wika pa nga niya na mag-isip nga raw ang ating bida ng isang napakamahinang tao. At nang mag-isip nga si Gray, ay agad na nga ginawa ng kalaban ang kanyang plano. Kaya naman muli na nga nagpalit ng anyo si Gray. Subalit imbis na mag-iba nga ito ay bumalik naman sa normal ang ating bida na pinagtataka pa nga niya. Habang gulat na gulat naman itong kalaban dahil nabigo nga siya sa kanyang mahika. At dahil nga sa weak band ni Sai ay napaisip naman ng ating bida na siguro nga ay mahina nga siya. Subalit andito naman daw ang buong Fairy Tail Guild ng mga malalakas. At dahil nga sa sinabi ni Gray ay mas naiinis pa nga itong kalaban. At dahil nga bumalik na rin sa dating katawan ng ating bida ay naghanda na nga siyang muli upang umatake. At wala ngang pag-aalinlangan ay agad na nga tinapos ni Gray ang kanyang kalaban gamit ang kanyang Ice Make Cold Slicer ay nabalot nga itong si Sai sa lamig at tigas ng ice ng ating bida. Pagkatapos nang bumasag at nakatihayan na nga ang kalaban ay nabitawan na nga nito ang mismong hiyas ni Dogramag. At agad na rin itong winasak ni Gray. Habang wala nang lakas itong kalaban ay binanggit naman ito ang kanyang kapatid na pinagtataka naman ng ating bida. Sa gitna naman ng karagatan ay sa pag-aakala naman ni Jovia na iniisip niya nga lang talaga si Gray kaya naman parang napalit nga raw sila ng katawan. Punta naman tayo sa patuloy na labanan ng Earth Dragon God kina Natsu at Suzaku. At dahil nga sa atake ni Dogramag kay Suzaku sa huling chapter ay nawalan na nga talaga ito ng malay. Habang sumisigaw nga itong si Natsu ay inapaka naman itong malaking paa ang ulo ni Suzaku. Pahayag pa nga ni Dogramag na noon pa man ay wala nga raw magandang naidudulot itong mga tao na kusang lumalaban sa mga dragons. Galit naman na walang pakialam ang ating bida sa sinabi ni Dogramag na mga tanga nga raw ang mga tao sa kahit anumang henerasyon. At tinatanong naman ni Dogramag ang pagkatao ni Natsu dahil may demonyo nga raw na amoy itong ating bida. At dahil nga sa galit ni Natsu ay agad na nga siyang sumugod sa Earth Dragon God at wika pa nga niya na isa nga siyang normal na tao at isa nga siya sa mga Fairy Tail Wizards. At ayun nga ay isang mabangis na suntok ang hinatol ni Natsu sa mukha ni Dogramag na sa ngayon nga ay nagtataka nga itong kalaban dahil nakaramdam na nga siya ng sakit at napagalaw nga rin siya sa suntok ng ating bida. Pagkatapos nga ng suntok ni Natsu ay napapansin niya nga na parang nawawasak na nga ang kanyang katawan na dahilan nga ito sa patuloy na pagwasak ng ating mga bida sa gemstone ng Earth Dragon God na nasa 42 na nga lang daw ang mga natitira. Sa patuloy naman na paghahanap ni Gadgel ay bigla naman siyang napahinto ng may naamoy nga siyang isang dragon. At sa kanyang ang likuran ay muli nga nagbabalik itong tinatawag na 8th dragon na nagmula sa Alchemist Guild na Gold Owl na walang iba kundi si God Serena. Sa pagpapatuloy ay laking gulat nga ni Gadgel nang muli niya nga nakita si God Serena. At nang nagagalak nga siya dahil nakilala nga ito ng ating bida ay agad naman itong ginawa ang kanyang mga postura. Nagalit naman si Gadgel nang tinawag nga siya na isang halimaw. Payag naman ni God Serena na dahil nga raw ay maraming mga halimaw sa lugar nitong Labyrinth. Kaya naman inaakala niya nga rin na isang halimaw nga itong si Gadgel. Napakilala naman ang ating bida kay God Serena at dagdag pa niya na nakilala niya nga raw itong si God Serena dahil sa sinabi nitong isang puno na si Warod na nagtaksil nga itong si God Serena sa Ishgar at sumama sa panig ni Zeref. Ngunit pinatay nga raw ito ni Acnolodia. Subalit sumalungat man itong kaharap ni Gadgel at sabing hindi pa nga siya namatay. Pero munti ka na nga raw talaga dahil hindi nga raw siya nakapaganda sa atake ni Acnolodia. At sa kabutihang palad nga ay niligtas nga siya ng kanyang kasama ngayon na tinatawag na ang Alchemist Guild Gold Owl at pumunta nga sila sa hilagang kontinente. Nagtataka naman si Gadgel tungkol sa Alchemist Guild. Tugon pang muli ni God Serena na iniba nga raw ang kanyang katawan dahil nga sa mga nawawalang parte nito. At ayun nga ay pinasali na nga siya bilang isang miyembro ng Gold Owl.
Ika naman ni Gadget na hindi nga mga alchemist ang mga wizards, subalit isa nga rin itong wizard si God Serena. At pagmamayabang pa nga niya na siya nga raw ang number 1 wizard at ang 8 dragon sa lugar ng Ishgard. Paglinaw naman ni Gadget sa kanyang narinig noon na may 8 lakrima nga raw itong si God Serena sa katawan nito. At sumang-ayon nga itong kaharap ng ating bida at iniisip niya nga kung sino nga ang isa sa makilala niya nga sa miyembro ng fairy tale. At hanggang sa binanggit niya nga si Gildart at pagkumpara pa nga niya nito na mas malakas pa nga raw siya, na hindi naman naniniwala ang ating bida. At nung umalis na nga sana itong si God Serena matapos ang mahabang usapan nila ni Gadget, ay nang makita nga ng ating bida na may dala itong isa ring hiyas ni Dogramag ay kailangan niya nga raw itong wasakin. Subalit ika naman ni God Serena na hindi niya nga rin ito hahayaan na wasakin ni Gadget dahil sinabihan nga raw siya ng kanilang Gold Owl Master na dalhin nga raw ito sa kanya. Pagpapatuloy pa nga niya nakakaiba nga raw itong kanilang master katulad din ng mga Signario Sisters. Subalit ika pa nga ng ating bida na nagmamadali nga raw siya na wasakin nga ito dahil baka tuloy na nga matalo ang kanyang mga kaibigan. Subalit pinatigil naman ni God Serena kung ano man ang pinaplano ni Gadget na labanan nga siya. Dahil kahit na ang mga 4 na emperors nga ng Ishgard ay hindi nga raw siya kayang talunin. At ayun nga ay agad na nga siyang sumugod sa kalaban at pinalabas niya nga ang kanyang Iron Dragon Sword. Subalit isang matinding suntok naman sa mukha ang natanggap ni Gadget dahil sa atake ni God Serena. Nagamit nga ang kanyang Diamond Dragon Stronghold Breaker. At dahil nga sa matinding suntok ng kalaban ay agad ding nakakuha ng sugat at pasa sa mukha ang ating bida at napaupo nga rin siya. Nagtataka nga si Gadget dahil isa pa nga lamang iyong atake ng kalaban. Habang nagmamayabang pa nga si God Serena ay agad namang bumangon at sumugod nga muli si Gadget na pinalabas niya nga itong isang Iron Shadow na mabilis nga itong tumungo sa kalaban. Subalit sumigaw nga si God Serena at nagpalabas nga ito ng kanyang Flash Dragon's Augite Heavens na lumalabas nga itong mga napakalakas na ilaw at tumama nga ito sa ating bida. Kaya naman tumilapon nga siya. At bumelo pa nga itong kalaban gamit ang kanyang Gale Dragon's Flurrying Moonflowers ay tuluyan nga tinamaan pa si Gadget nitong nagbubuhawing atake ng kalaban. Nang tuluyan nga napabagsak si Gadget ay isip pa nga niya na kung anong klaseng tao nga itong si God Serena. Tugon pa muli nitong kalaban na may 8 nga mga dragons ang nasa kanyang katawan na pinapalabas nga nito ang apoy, tubig, hangin, lupa, kidlat, bato, ilaw at ang kadiliman na mahika. Dagdag pa nito na minsan nga rin ay tinatawag nga siya na isang taong minamahal ng mga dragon gods. At dahil nga sa binanggit nito, ay tanong pa nga ni Gadget na kung alam nga ba ni God Serena na may naglabanan nga raw kanina na ang Fire Dragon God at Moon Dragon God. Sumang-ayon naman itong kalaban at banta pa niya kay Gadget na kung may huling salita pa nga ba ang ating bida dahil tatapusin niya na nga raw itong kanilang labanan. Sa kabilang dako naman ay lumabas nga itong si Lily sa Aqua Era at tinanong si Celine kung ilan na nga lang ba ang natitirang gemstone ni Dogramag. Tugon naman ni Celine na nasa 21 na nga lang daw ang natitira. At tinanong niya nga ang pusa na hindi pa nga bumabalik si Gadget. Punta naman tayo saglit nitong barko. Habang may iniisip nga itong si Libby ay bigla namang dumating si Beska at kinamusta niya nga ang kanyang kasama. Nag-alala nga itong si Libby dahil napakaliit nga raw ng kanyang tiyan kaya paano nga raw na magiging ina na nga siya. Habang pinapagaan nga ni Beska ang loob ni Libby ay ika pa nga niya na kahit na mukhang matigas at masama nga si Gadget ay totoong mahal naman ito si Libby. Habang nangungulila nga si Libby sa kanyang minamahal na si Gadget ay tuluyan na nga hinampas ni God Serena ang ulo ni Gadget sa pader ng Labyrinth. At ika pa nga niya na hindi na nga raw muling makikita ni Gadget ang babaeng kanyang minamahal. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Saksihan ang paghihiganti ng ating mga bida at katapusan na nga ba ng Earth Dragon God na si Dogramag. Dito lang yan sa chapter 116 to 117 Flame Blade. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!